guys. Idineklara ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang Arroceros Park bilang permanenteng forest park. Itinuturing ang nasabing lugar bilang huling kagubatan sa kabisera ng Pilipinas na kadalasang iniuugnay sa gulo at polusyon. The MET is a historic Philippine Art Deco building that is located in Plaza Lotan in Ermita, Manila. Pinasinayaan noong taong 1931 na ang gusaling ito ay isa sa mga pangunahin at tanyag na tanghalan ng mga dula bago sumapit ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Manila Post Office ay idineklara bilang isang Important Cultural Property or ICP ng National Museum noong taong 2018. Sabay ng ika-251 anibersaryo ng Philippine Postal Service. Matatagpuan ang liwasang Bonifacio sa gitna ng mga gusali ng Post Office at ng Manila Metropolitan Theater. Malapit ito sa Ilog Pasig at sa Manila City Hall. Ginugunita ng dambana ang tagapagtatag at supremo ng Katipunan na si Gat Andres Bonifacio. Ngayon naman, we're here at Bonifacio Shrine, ang mas kilala bilang kartilya ng Katipunan. Likha ito ng isang skulptor na si Eduardo Castillo. Makikita rito ang isang monumento ni Andres Bonifacio at Rebolusyong Filipino. Sa likod na bahagi ay makikita ang kartilya ng Katipunan na likha ni Emilio Jacinto. Nakikita nyo ba ang tulay na ito? Ito ang Jones Bridge. Ang tulay na ito ay isang part ng scheme noong 1920s. Nilalayon nito na i-transform ang Manila downtown bilang isang showcase ng neoclassical architecture. Malapit sa tulay na ito ang Pasig River Esplanade. Ito ay may habang 25 kilometers sa each side ng Pasig River. Nilalayon nito na i-transform ang river at ang environment into a center of economic activity, tourism, and transportation. The new Plaza Yuchengco is 284 meters long. It has 24 best flowering native trees, 24 plant boxes, 8 plant wells, 28 double lamp posts, light bollards, concrete walkways, bike lanes, green spaces, and benches. The Martial Law Memorial Wall. It is a series of black marble structures imprinted with the names of victims from 1972 to 1986 who suffered and died during the Marcos regime. Si Emilio Jacinto ay isang Pilipinong revolusyonaryo, scholar, at pilosopo na kilala bilang utak ng Katipunan at dakilang anak ng Balintawak. Siya isa sa mga naging leader ng Katipunan. Ang Inang Bayan Monument. The statue is located in front of the Capitolio by SGD Coffee. Castrillo depicted the statue of Gregoria de Jesus in a fit of emotion and pain during a month-long search for her husband's remains. Isang bahagi rin ng Berlin Wall ang makikita sa Ermita, Manila. Ang Berlin Wall ay isang konkretong barrier na naghati noon sa East and West Germany ng halos 3 dekada. New Binondo Chinatown Arc na bumabati sa mga commuter at mga nakatira sa lungsod. Ang Binondo ang tinuturing bilang una at pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Lagos Nilad Underpass, also known as Manila Underpass, was built in 1963 to establish a connection between the City Hall of Manila and Intramuros. It is also for safe pedestrian walking. Through the years, the said underpass was filled by side vendors and bystanders. Through the intervention of the city government of Manila, the Lagos Nilad Underpass underwent major renovation in 2020 with a modern subway design and a mural featuring the history of the nation's capital.
Sa araw na ito, binisita namin ang National Museum of Fine Arts located here in Manila. Marami kaming nakitang sculptures, paintings, photographs, sketches, mixed media, and art installations na gawa ng mga Filipino artists. Isa sa bubungad sa inyo sa pagpasok sa museum na ito ang painting ni Felix Resurrección Hidalgo na pinangalanang El Asesinato del Gobernador Bustamante or the Murder of Governor General Fernando Manuel de Bustillo Bustamante y Rueda. Ginawa ang painting na ito mula February 21, 1855 hanggang March 13, 1913. Nakapaloob sa painting na ito ang isang senaryo mula sa kasaysayan kung saan nagkaroon ng malaking away sa pagitan ng pamahalaan at ng simbahan. Ipinakita rito ang pagpatay sa Gobernador General na si Bustamante bilang reaksyon sa pagkakakulong ng arsobispo at sa ganap na pagbaliwala ng pamahalaan sa simbahan bilang isang santuario. One of the highlight paintings in this tour is the painting of Juan Luna, entitled Spolarium. The painting depicts the struggle for independence of the people during the Guernica bombardment. Now, let us proceed with the sculptures. Bukod sa sculpture ng mga figura ng mga tao, makikita niyo rin ang mga sculpture ng mga churches at mga santo at santa sa museyong ito. The notable works like the retablo or the side altar of the San Nicolas de Tolentino Church in Dimiao in Bohol is also seen in here. Dr. Jose Rizal's La Venganza de la Madre or the Mother's Revenge is also displayed. Kikita naman sa harap ng museum ang historical marker na naglalaman ng mga impormasyon patungkol sa pagkakatayo nito. Now we are here in the National Museum of Anthropology. Sa lugar na ito, makikita ang mga ebidensya at kung papaano nga ba nabuhay ang mga tao noong prehistoric times dito sa Pilipinas. Ngayon naman, inihahandog namin sa inyo ang national treasures na makikita sa museyong ito. Isa sa mga tinuturing na national treasures of the Philippines ang bangang panlibing ng manunggul o Manunggul Burial Jar. Natagpuan ang bangang ito sa Kuweba ng Manunggul, Quezon, Palawan noong taong 890 to 710 BCE. Makikita rin sa museyong ito ang Laguna Copper Plate o ang saysay ng inskripsyon sa binatbat na tanso ng Laguna. Ito rin ay tinuturing bilang isang pambansang yamang pangkalinangan. Did you know that the Laguna Copper Plate have a very big contribution to the Philippine history? Ang inskripsyon na ito na nakasulat sa Sanskrit ang nagpapatunay na mayroon na tayong sibilisasyon at kabihasnan, pati na rin koneksyon sa iba pang mga bansa sa Asia bago pa tayo sakupin ng mga Kastila. There are a lot of national treasures here in the museum. You can also see it here in our videos, so please continue watching. Here in National Museum of Natural History, there are 12 permanent galleries that exhibit the rich biological and geological diversity of our country. Makikita rito ang mga curated display ng botanical, zoological, and geological specimens na nagre-representa sa unique natural history. Alam nyo ba na nakadisplay din dito ang katawan ng largest crocodile in captivity? Tama kayo nang narinig! Nakadisplay dito ang katawan ni Lolong. Si Lolong ay may habang 6.17 meters at nagtitimbang ng 1,075 kilograms. Ang mga displays sa museyong ito ay napaka-interactive. Mayroong mga displays na may sensor na kapag tumayo ka ay mayroong mga voice-over na magpe-play. Ang mga voice-over ay nagpapaliwanag kung anong mga specimen o kaya naman display ang nakikita mo sa iyong harapan. Pag pumunta ka sa museyong ito, para ka talagang nasa zoo. Bukod sa makikita mo ang mga katawan or display ng mga animals, maririnig mo rin ang mga tunog nito. Para sa ating episode 3, samahan niyo kami maglakbay sa Rizal Park. Ang Rizal Park o mas kilala rin bilang Luneta Park ay isang makasaysayang urban park na matatagpuan sa Maynila. Did you know that this park is also considered as a good tourist spot here in the Philippines? Why? Because of the park features
gardens, monuments, and museums that creates a very welcoming environment for the foreigners. Welcome sa Luneta Park! Ang una natin pupuntahan ngayong araw ay ang Japanese Garden. Samahan niyo ako, puntahan na natin to. Konnichiwa! Dito sa Japanese Garden, makikita nyo ang mga gawang landscape na inspired sa mga traditional gardens na makikita nyo sa Japan. Marami ring nakatanim ng mga puno, ornamental plants, at meron din ditong lagoon. At makikita nyo rin sa paglalakad dito ang Japanese-inspired bridge. Sa Japanese Garden din makikita ang isang historical marker patungkol sa 13 Martires de Bagumbayan o 13 Martyrs of Bagumbayan. Ang nasabing 13 martir ay binubuo ng mga Amazon at miyembro ng La Liga Filipina. Sila ay inaresto matapos malaman ng mga Kastila ang tungkol sa katipunan at sa plano nitong revolusyon. Dahil dito, sila ay pinatay noong January 11, 1897 sa Bagumbayan na ngayon ay kilala na bilang Rizal Park. Ni hao! Welcome to the Chinese Garden of Luneta Park. Tulad ng Japanese Garden, isa rin itong artificial garden, ngunit inspired naman ito sa mga traditional gardens na makikita sa China. Sa parteng ito, mayroong mga pahingahan na kahugis ng mga Chinese temples na makikita sa China. Maaari rin kayong dumaan sa Chinese-inspired bridge para makapunta sa sinabing pahingahan na ito. Wow! Ang galing! Nakikita niyo ba ang fountain na iyon? Yan ang dancing fountain. Isa sa mga highlights sa tour na ito ang panonood ng dancing fountain. Makikita ang display na ito from 8 to 10 a.m. at 6 to 8 p.m. Sa paglalakad ninyo sa Luneta, makikita nyo rin ang Gallery of Heads. Ito ay makasaysayang figures ng mga Filipinong nanguna sa iba't ibang pakikibaka laban sa colonial rule. Sa parteng ito naman, makikita ang pagpapakabayani ni Dr. Jose Rizal or the Martyrdom of Dr. Jose Rizal. Makikita sa bahagi ng parteng ito ang kopya ng Mi Ultimo Adios na huling isinulat ni Dr. Jose Rizal bilang liham pamamaalam sa kanyang minamahal na inang bayan. Gaya nga ng nabasa ninyo sa historical marker na ito ang pook kung saan binaril si Jose Rizal noong December 30, 1896. Malapit sa marker na ito, matatagpuan ng isa pang marker na naglalaman ng mga impormasyon patungkol sa tatlong paring martir o ang Gomburza. Ang marker na ito ang nagsisilbing tanda sa execution site kung saan pinatay sina Father Jose Burgos, Mariano Gomez, at Jacinto Zamora sa pamamagitan ng garrote. Based on the marker, they were executed by strangulation for alleged complicity with the military uprising in Cavite Mutiny on January 20, 1872. Ang lugar na ito ay inilaan upang magbigay galang sa ating pambansang bayani. Dito rin itinayo ang kanyang monumento. Halina't magpasdan natin! In 1912, a monument was made to commemorate Dr. Jose Rizal. It is built of copper and granite. Did you know that Rizal's remain was moved in this foundation? Tama kayo ng pagkakarinig. Mula sa unang himlayan nito sa Paco Park, dinala at inilipat ang kanyang labi sa lugar kung saan siya binaril na noon ay mas kilala bilang Bagong Bayan, ngunit ngayon ay kilala na bilang Rizal o Luneta Park. Tunay nga na kinilala ng mga Pilipino si Dr. Jose Rizal bilang ating pambansang bayani. Ang kanyang contribution sa naging kalayaan ng ating bansa at sa natatanging pagkakakinanda ng mga Pilipino. Naway sa ating paglalakbay, sama natin ang diwa ng pagka-Pilipino ni Rizal. Isa na namang makasaysayang paglalakwatsa ang natapos. Nawa ay marami kayong natutunan sa episode na ito. Sabay-sabay nating abangan ang susunod na episode dito lamang yan sa Lakbay Rizal. Adios!
Lacuacheros and Lacuacheras! Today we are here in Paco Park. Paco Park is one of the oldest landmarks in Manila City, in which its construction began back in 1814, over 200 years ago from now. It was previously known as Paco Cemetery before, but it changed to Paco Park as we know it now. Come with us to visit and see what lies within and under Paco Park. Here we can find the St. Pancratius Chapel. The chapel, as we can observe from its name, is a chapel dedicated to St. Pancratius. Pancras or St. Pancreatus was a Roman citizen who converted to Christianity and thus was beheaded for it at the age of just 14 years old during the year 304. Here we can also find the tomb of Jose Rizal. As we know, Jose Rizal was an essential figure in the history of the Philippines and its battle for freedom from the Spanish. He became a key proponent of the revolution against the Spanish. Over here, we can also find the tomb of the three martyred priests, namely Father Jose Burgos, Father Jacinto Zamora, and Father Mariano Gomez. They are famously known as the Gamborza. So sa ating pagtatapos, nakita natin dito sa Paco Park kung saan nga nailibing si Rizal after na ma-execute siya. So sikreto siyang inilibing dito sa Paco Park. Then makikita rin natin sa aking likuran yung libingan ng tatlong paring martir na sila, ang Gamborza, ang Gomez, Burgos at si Padre Zamora. So makikita natin dito sa Paco Park yung masasabi din natin yaman ng Pilipinas kung saan ang mga puntod o libingan ng mga sinaunang Pilipino noong panahon ng Kastila, masasabi natin na talagang mayaman ang kasaysayan ng ating bansa. Ang struktura, ang kagandahan, ang mga puno at halaman, napakaaliwalas sa ating nan at maglakad-lakad dito sa Paco Park. Kaya tara! Let us indulge and treat ourselves with Chinese cuisines we can find here in Binondo. Dito sa Ongpin Street, matatagpuan ang Wongke Veg Select Food Service. Katabi ito ng sugarcane juice. At dahil gutom na nga ang kasama kong mga lakwachero at lakwachera, nakigulo at nakipila na rin kami dito sa Wongke. First food. 11 out of 10. Okay. Review, Esther. Review po. 7. Jean. Ano? 7.5. Masarap na magasang ano. Oh, yeah. Jasmine, review. Lasang Italian pizza yung ano. Oy, Jasmine, review. 7. Sunod naman naming pinuntahan ang JB Tan Siopaw Corner. Dito ay bumili kami ng butchi at kanilang famous fried siopaw. Again, lakwachera and lakwacheras, what's your rating? Hi guys, next is Uchi and Siopaw from JB Tan. Uchi is 8 out of 10. Yung butchi 8 out of 10. Ako, 3. Yung Siopaw para sa akin ano, 5 gano'n. Siopaw, 7. So, bumili po kami ng ilong. Ang binili namin ay tiger bread tsaka banana cake. Mamaya titikman natin at i-rate din natin yan. So, punta tayo sa ating next stop. I will rate this one a 9 out of 10. Siya yung pinakamataas kong binigyan ngayon. Ako 9.5. Naman kung ating titikman ngayon, ang tawag daw ay banana bread. Sa akin 10. 10. 10 din ako, 10. Kung wala ka ng... Sa akin 9.5. For our last stop for today's episode, nandito kami ngayon sa Eng Bitin. Eng Bitin ay isa sa mga kilalang stores dito sa Chinatown dahil na lamang sa mga binibenta nitong Chinese delicacies tulad na lamang ng hopya, tikoy at marami pang iba. At dyan na nga nagtatapos ang ating masarap na episode for today.
yan sa mga magagandang tanawin na maaaring makita sa ating bansa. Kaya naman mga lakwatseros at lakwatseras, let us visit the capital of the Philippines, Manila!